Magandang gabi po. Welcome sa ating programang Patnubay sa Kalusugan. Ngayon po ay bigyan po natin ng daan ang text ni Nacy. Ultrasound ko po ang resulta, polycystic kidney disease. Bakit po ako nagkaroon nito? Delikado ba ito? Paano ito malununasan? Ano po ang inyong may papayo? Yan po ang kanyang hinihingi sa atin. Explain natin kung ano yung polycystic kidney disease. Ang polycystic kidney disease po, ito isang genetic disorder. Ito po ay mga cyst, no, na tumutubo sa ating kidney. Itong mga cyst na to ay ang laman ay tubig lang. Ito yung mga fluid-filled sac na pwedeng ma-damage yung ating kidney, magiging dahilan ito ng kidney failure. Para maunawaan ninyo kung ano yung polycystic kidney disease, halimbawa, may espongha. Espongha na yan, yun ang parang kidney natin. Tapos, di ba itong espongha, meron silang maliliit na butas. Itong espongha, ito yung mga cyst. Pag lumalaki yung cyst, kumukuha siya na malaking space sa ating kidney. At napakahirap sa kidney mo na mag-function na mabuti. Kung ang itong mga cyst na to ay hindi ito lumalaki, hindi delikado. Ang problema, pag lumaki yung cyst, tulad na sabi ko, ang cyst parang espongha. Ngayon itong espongha na to, merong maliliit na butas. Pag lumaki yung butas, occupy niya yung space ng kidney. Kaya napakahirap sa kidney mo na mag-function na mabuti. Yan po ang nangyayari pag meron kang polycystic kidney disease. Eventually, itong mga cyst na to, pwede niya sirain ng bato at hindi na siya makasala ng dugo at makatanggal ng waste product, pwedeng mag-cause ito ng kidney failure. Ito po isang life-threatening condition. Ang polycystic kidney disease, ito ay chronic disease. Ibig sabihin, ito isang long-term condition na hindi po ito nagagamot. Pero merong available treatment para mapabagal ang progression ng sakit na ito. Paalala mo na po sa ating supplement na vitamin C at Super B complex. Ito po important nutrients, malaki nagagawa sa health natin. Ang vitamin C po natin ay merong role yan sa immune system natin. Pampalakas ng production ng white blood cells, tumutulong panlaban sa infection at cancer, at mapagaling agad ang sugat dahil tumutulong ang vitamin C sa production ng collagen. Tumutulong din ang vitamin C sa iron absorption. Makukuha mo yung iron mula sa pagkain sa tulong ng vitamin C. At ito po ay napoprotect ang ating selula sa damage sanhi ng free radical. Katulong ng Super B complex, ito ay merong 8B vitamins para sa ating energy metabolism. Ang mga vitamins tumutulong para sa katawan para ma-convert mo yung pagkain into energy at sa cell function. Ang Super B complex, ito ay napakahalaga sa normal function ng ating katawan dahil yung cell function napakahalaga sa buhay. Ito po, they work together para mag-function na mabuti kasi yung cell nangangailangan ng energy para ma-perform yung activities natin. So, sa pag-breakdown ng food, dito mo nakukuha yung energy mo sa tulong ng Super B complex, ay merong role ito sa maintenance ng ating nervous system, production ng red blood cells, at saka po yung tumutulong po ito sa pag-reduce sa chronic diseases like cancer at mga sakit sa puso, stroke at diabetes. At nag-i-improve yung ating mood at ang ating cognitive function and memory and concentration. Anti-stress supplement po ang Super B complex
at saka po yung vitamin C. Kaya mag-take ka nito, pagsabayan mo silang inumin. Pareho silang water-soluble vitamins. Inumin mo to 30 minutes bago ka mag-almusal, once a day lang. Ang simptoma po ng polycystic kidney disease depende sa severity ng sakit. Ngayon, yung iba walang simptoma, pero yung iba nakakaranas sila ng masakit ang likod, pati tagiliran, at na palagi silang umiihi, at nagkakaroon ng dugo sa ihi nila, tumatas ang BP, sumasakit ulo, madaling mapagod, nagkakaroon ng bato sa kidney, at nagkaka-kidney failure. Yan po yung mga simptoma ng polycystic kidney disease. Kaya sabi ko, depende sa severity ng sakit na to. Paiba-iba ang nararamdaman, yung iba walang nararamdaman. Ang tanong, bakit nagkakaroon ng polycystic kidney disease? Ang reason kaya nagkakaroon ng polycystic kidney disease ay meron pong dalawang genes, PKD1 or PKD2. Itong genes na to, sila po'y nagbibigay instruction na gumawa ng protein. Involved ito sa development and maintenance ng ating kidney. Ang mutation sa mga genes na to, nagkukos sa cyst to grow in the kidney. Kaya ang mutation po, ito yung process ng pagbabago ng genetic material. Pag nagkaroon ng pagbabago sa PKD1 at PKD2 genes, pag nagkaroon ng pagbabago doon, yung genetic material, ay maaari maging sanhi ito ng pagbabago ng DNA sequence sa pamamagitan ng pagkakamali ng genetic code. Kaya po ang nagkakaroon ng pagkakaroon po ng cyst, no? Kaya itong pagbabago na to ay nagiging dahilan ng pagkakaroon po ng cyst sa kidney. Kaya ngayon, ang meron tayong supplement na lecithin. Importante ito sa fat metabolism. Tumutulong sa pag-breakdown ng fats at pag-transport sa buong katawan. Tumutulong ito para ma-improve ang cholesterol level, pang-prevent ng kidney heart disease. Nag-i-improve yung ating memory. Ang lecithin, meron silang choline. Importante sa production ng acetylcholine, ito yung neurotransmitter involved sa memory and learning. Kaya ang lecithin nagpo-protect sa brain damage. At dahil ang lecithin din po ay meron itong inositol, ito po involved sa nerve function, tumutulong para maprotektahan ng utak para hindi siya ma-damage. Nag-i-improve yung cognitive function, ang ating attention at concentration. Yan po, maganda mag-take kayo nito. Ano po ba yung tatlong early warning sign ng kidney disease? Ito nga, pagka po itong polycystic kidney disease ay lumala at ito po ay ito'y binaliwala, ang mga early warning sign po dyan ay pagkahilo at saka po madaling mapagod. Pag ito'y first sign na humihina yung kidney. Kaya po, pangalawa, nagmamanas ka na. At saka, meron ng pagbabago sa pag-ihi mo. Ano po ba ang nagpapalala sa polycystic kidney disease? Pag elevated ang blood pressure mo, ito'y common complication ng polycystic kidney disease. Tandaan nyo ano ang nagpapalala sa polycystic kidney disease? Ito po yung pagtaas ng BP. Kasi kapag po hindi ginamot ang high blood pressure, nagkakaroon ng further damage sa kidney. Madali kang magkaroon ng problema sa heart at stroke at mawala ang function ng kidney. Pwede ka bang mabuhay ng normal kung meron kang polycystic kidney disease? Alam nyo, pwede. Kailangan lang po, sabi nga, ay bantayan mo. Lagi ka nagpapacheck up. Kasi po ang side effect ng polycystic kidney, ang paglaki ng mga cysts sa ating kidney ay ito yung problema. Nagkakaroon po ng sakit sa tiyan, sa side, sa likod mo, sa tagiliran mo,
nagkakaroon ng dugo sa ihi. Tumatas ang BP mo, nagkakaroon ka ng kidney stone at UTI. Eventually, mawawala ang kidney function mo, pwede kang magkaroon ng chronic kidney disease. Paano mo gagamutin ang polycystic kidney disease? Ang treatment po nito ay, sabi nga, wala daw pong cure. Kaya kailangan daw po ang i-manage mo yung symptoms, yung pain, yung headache, yung high blood, yung UTI, pang-prevent ang complication. At iwasan nyo po na mag-progress ang sakit na to. Yung end stage ng kidney disease at kidney failure, kailangan nito ng transplant and dialysis. Kaya nga po yung polycystic kidney disease, ito po ang common symptoms po nito ay sabi nga ay pain sa tagiliran. Kaya paano natin ma-stop ang kidney cyst na lumaki? Iwasan nyo ang pag-inom ng alcohol. At maaring ito'y lalala, lalo na kung manginginom ka. Iwasan mo yon. Ngayon, ang ginagawa ng mga ibang doktor, sila po ay gumagamit ng isang manipis na needle. Ini-insert yan sa wall ng kidney cyst. Tapos dinidrain nila yung tubig. At para ma-prevent ito na lumaki. Tulad na sabi ko, wala pong gamot sa polycystic kidney disease. Ang ginagawa lang, mapabagal ang progression ng sakit na to at i-manage yung simptoma. Yung medication na pang-control ng blood pressure, pang-control ng cholesterol, at ma-reduce yung kidney stone. Kailangan merong diet and exercise, yung exercise regularly, na iwasan yung progression ng polycystic kidney disease. Tulad ng walking exercise, maganda yan. Yung surgery ay ginagawa para tanggalin yung malalaking cyst o ma-repair yung damaged kidney. Paalala mo na po sa ating crystal oil. Ito'y concentrated plant extract. Ito'y nakaka-reduce ng anxiety at nagpo-promote ng relaxation. Kung maganda sa mga muscular pain, at saka po'y maganda ito sa mga may arthritis. Na-improve ang sleep quality mo, nare-relieve yung headache mo, nakiklear yung congestion, nag-improve yung respiratory health mo. At siya'y magandang remedy sa mga napaso, at saka nauntog para hindi ka mabukulan. May pampangkalmanting effect ito sa kabag, at saka yung nagbo-bloated ka, at nakaka-relieve ito ng pagsusuka at sakit ng tiyan. Hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahid mo to sa balat mo. So, available to sa Patnubay. Kung gusto nyo po, ay pwede kayong magpa-deliver. I-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo lang yung pangalan, address, at cellphone number nyo. I-deliver ito sa inyo. Ano dapat yung inumin kung meron kang kidney cyst? Tubig lang. Ito po kasing water intake na ito po tumutulong para ma-maintain yung fluid balance. Iwasan nyo po yung soft drinks at caffeine. Kaya ang maganda po, tubig lang. Pwede rin kayo uminom ng calamansi juice. Ito po ay na-stimulate yung urination at napaplas outside your kidney. Ang calamansi juice ay meron siyang powerful detoxifying agent. Meron siyang strengthening the function of your liver, kidney, and gallbladder para ma-eliminate yung toxin sa ating katawan. Ang damaged kidney, iwasan yung kumain ng saging kasi mataas ang potassium content ng saging. Kaya pag mataas ang potassium content sa dugo, pwedeng mag-cause ng serious heart problem. Kaya yung mga potassium sa banana at mga patatas, avocado, and melon, iwasan nyo po yan. Kaya kung meron kang advanced kidney, ina-advise iwasan nyo yung mga prutas na yan, including banana, melon, patatas, at avocado. Ang vitamin C po, tumutulong sa pag-reduce ng kidney stone
at nare-reduce din yung creatinine level. Kailangan hindi lalampas sa 100 mg ang iinumin nyo. Kaya po yung coconut water ay magandang inumin ito. Kaya lang po ang sabi, ingat ka din kasi mataas din ang potassium content ng sabaw ng buko, ito rin po makakasama. Dapat konti-konti lang. Kaya ngayon, ang itlog ba ay maganda sa may kidney problem? Isang healthy option sa kidney disease, ang protein ng galing sa itlog. Lalo na mga white fish, unsaturated fat, fresh na apple juice, pwede yan, grapes and cranberry juice, light ko, at saka po yung itong mga fish, pwede yan. Mga meat na like fish, yung walang taba, no? Kaya ang mushroom po, isang excellent source ng vitamin D. Importante ito sa pagre-regulate ng kidney function. Ganon din po yung suha, meron siyang flavonoid, nakaka-decrease ng growth ng kidney cyst. Ito'y nakakatulong yung suha. Ang pineapple juice din po ay ito'y maganda sa may kidney problem. Mababa ang phosphorus, potassium at sodium niyan. Kaya iwasan mo lang yung oranges, banana and kiwi. Ang pineapple isang good source ng fiber and vitamin A. Meron siyang bromelain, isang enzyme nakaka-reduce ng inflammation. Ganon din po yung papaya, ay ito rin po ay supporter sa kidney health. Nakakalinis ito ng toxin na nakadeposito sa kidney, nare-reduce yung accumulation ng uric acid sa ating katawan. Pero yung pagkain po ng prutas, hindi masyadong madami. Halimbawa, isang slice lang. Hindi pwede yung buong papaya, buong pineapple, kainin mo. By slice lang. Ganon din yung ginger. Ito'y excellent herb. Nag-i-improve ng functional ng ating kidney. Nakakatulong ito sa food digestion, nag-i-improve ng blood purification, nag-i-increase ng flow ng oxygenated blood sa ating kidney. Nasabi ko po kanina ang paglalakad, ito po ay nakakaganda sa kidney. Kaya ito'y maganda sa ating heart, pampababa ng blood pressure, at pampababa din po ng blood sugar. Ang magandang gatas na pwede nyong inumin, soy milk, almond milk, or rice milk. Ito po'y magandang alternative product para sa pag-inom nyo ng gatas. Paalala po sa activated charcoal, ito po ay ginagamit for centuries sa kanyang medicinal properties. Nagpe-prevent ito ng hangover, very effective na pang-absorb ito ng toxin, drug overdose, nakaka-relieve ito ng gas, bloated, na-absorb yung gas at toxin sa bituka, at nare-reduce yung bad breath. Activated charcoal po ay na-absorb ng mga bakterya na nagkukos ng bad breath. Available yan sa patnubay. Ang polycystic kidney disease, ito ay chronic disease, kaya ito po ay dapat ma-manage ito. Kaimportante na to work with your doctor, ma-develop ang treatment plan right for you. Wala pong gamot sa polycystic kidney disease, pero mayroong mga treatment para mapabagal ang paglala ng sakit na to at ma-manage yung simptoma. Kaya work with your doctor para ma-develop ang treatment plan. Ang doktor ay tutulong sa inyo para magkaroon ng tamang medication, tamang diet, exercise, and other lifestyle changes. Lagi mong i-monitor yung symptoms. Importante, i-monitor mo yan, i-report mo yung pagbabago ng katawan mo sa doktor mo agad-agad para maiwasan ang komplikasyon, no? Kaya ngayon po, kung kayo po ay gusto bang maraming matutuhan tungkol sa health ninyo for information or knowledge purposes, pwede kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para ma-update kayo sa aking bagong video. Mag-subscribe po kayo.
Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede rin kayo mag-subscribe, i-follow, i-like, at saka po i-share nyo ito para makatulong tayo sa ating mga kababayan. Meron din po akong Reels at TikTok. Pwede nyo po akong i-follow doon at pwede nyo po itong i-share. Kung kayo po ay interesadong makabili ng ating mga health products, pwede po kayong mag-chat sa akin sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pwede rin kayong mag-chat sa aking YouTube. Kung may katanungan kayo, ito po ay sasagutin ko. Kung gusto nyo magpa-deliver ng ating mga products, basta bigyan nyo lang yung pangalan, address, at cellphone number ninyo. Pati-deliver po natin sa LBC. Cash on delivery po yan. Ang shipping fee po, i-charge sa inyo. Ngayon po idadako tayo sa ating food for thought, James chapter 4, verse 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisa langsang kayo sa jablo at tatakas siya sa inyo. Maraming mga Christian, hindi nila naunawaan kung ano po ang pag-ibig ng Diyos. Alam niyo po, ang sabi nga, kung tayo po ay nagmamahal sa Panginoon, if you love me, sabi sa Bible, keep my commandments. Yeah, you are willing to deny yourself. Ang mga Christian na nagiging slave sa kasalanan, ay sila po yung humihiwalay sa Diyos. Kaya kailangan gawin po natin, kung mahal natin ng Diyos, umiwalay tayo sa kasamaan. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.